nag-start ta og kanang share about core values. Unsay may gina-value ani nga church? Unsa man ang standard ani nga church? Kay kung wala pud tay standard, may mo ta nga na kwan kanang cheap or kanang pipitsugin nga disciple. Tama? Kay wala may standard. Kuha ninyo? Mao to nga akong ginaingon sa inyo ang tao nga walay standard, no? Dali ra jud kay ni makaladkad. Makita ninyo katong mga lahi-lahi og kanang ginapili nga lalaki or kanang naman tay mga igsuon diya sa kwan, no, sa Central Bank, no, nga gapila sila sa gabi, no, dili familiar ang uban nga mga babae diri. Mga lalaki kadaghanan familiar jud ni sila, no, diya sa Central Bank. So maski kinsa nga lalaki ang muduol, ilahang patuson nga naman walay nakaset na standard. Mao na siya nga cheap, hatagan kag 300, 200, wala may standard. So dili ka valuable. Nakuha na to. Kita naatay himon nga standard. Wala ko nag-judge ana nila. Actually, palangga kay namo na sila kay gina-reach out pud namo ng mga naadya sa Central Bank and gusto yun nato nga mabago pud ang ilang life. But example lang nako to nga ang tao nga walay standard, wala jud kay value. And karon dapat mahimo nato ning standard. Number 1, DCIM, kailangan nato ang dynamic, tama? Kailangan nato in love kay ta kay Lord. Tama? Ikaduha, kung in love ka kay Lord, dili pwedeng ikaw rin na in love. Makatakod ka dapat sa imong mga katrabaho, sa imong pamilya, ikaw dapat ang mahimong light and salt sa ilaha. Tama? Ikaduha, kailangan nato nga i-value nato atong fellowship, atong panagtakpok. Nga naman, giluwas ta sa Ginoo para mahimo tang one sa iyang body. Ang body sa Ginoo kita. Church man eh. Nakuha ninyo? Ang church nga ginatawag is lawas sa Ginoo, dili building. Nakuha ninyo? And of course, ang head ani nga church is dili ako. Ang Ginoo. Nakuha ninyo? And of course, no, kailangan nga mawanta diri sa body sa Ginoo. Dili pwede nga adi ko ganahan, no. Muani ka diri nya, dili ko ganahan. Mura ra kag kanang unsaon nimo pagka-receive diri og pulong or nourishment gikan sa ato ang head kung dili po kaganahan. So kailangan ma-value nimo ang fellowship. Ang uban, okay ra ko pastor, mag-YouTube na lang ko. No? Okay man na siya, makadawat man ka. Pero kailangan jud nato ang fellowship with one another. Nga naman, especially kita na atay mga small group, no, ginabisitahan mo every week. Nga naman, diha man ka maka-pour out. Diha ka makapaampo. Diha pa ka maka-ask o guidance sa mga pastors o leaders nga moadto sa inyo ang balay. Nakuha ninyo? So that's why nga kita, i-value dapat nimo ni nga fellowship. Kay body man ta sa Ginoo. And of course, always ka available. Makita ninyo, no, nga, mo ang standard nato diri. Busy ni tanan, kining mga media, perting mga bisiha. No? Pwede na sila mo income og, no, kanin sila, na sila ikwan sa SM, na sila pwesto sa SM, na po yung mga, kaning mga teachers, ang mga workers nato, all of them are busy. But pag abot sa mga buluhaton sa Ginoo, of course, they are always available. Amen? Maistorbo jud ni sila. Tama? And kami po, paistorbo jud mi. Ngunana jud ang life, no, of being a disciple or part ka aning DCIM is you are always available. Di po ka magamit sa Ginoo kung di po ka available. Tama? Mingon ka nga, pastor, unya na lang, no? Bata pa man ko. Sige. Magpaabot rami. Tiguang na ako, pastor. Na di na ako pwede, pastor, kaya tiguang na ako, di na ako kalakaw. Hindi. Nara yun na, kailangan yun ka available. Next is, kailangan nato nga mission-oriented ta. Every time na i-connect sa ko nga tao, gapatak sa akong heart is ang mission. Sa may mission, akong i-share na ko niya. And of course, kailangan, kung part ka sa DCIM, naka-integrity. Sa imong isulti, barugan yun na nimo. Nili pwede nga ka ng wakiklaro. No? And of course, no, ang goal yun na to, ani, is of course Christ-likeness. Dapat ang batasan nimo maliwat yun sa batasan sa Ginoo. Amen? Kung ang Ginoo kabalo magpasaylo, ikaw pod magpasaylo. Ginoo man na siya, pastor, nahimo siyang tao para magpasaylo. Giluan pa gani siya, no? Kinsa may natistingan nagluwa diri sa inyo, ha?
Si Jesus Christ, gipakita na niya, giluwaan pa siya, pero nagpasaylo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, gipakita na ni Jesus Christ ang example na kita pod, no, magpasaylo. That's why, mao jud na ang goal nato nga, mahimo tang liwat pod niya. Dili man tanan, no? Pero I believe nga, wintras buhi pa ka, mao jud na imong i-goal, no, nga, mahimong liwat sa batasan sa Ginoo. Then of course, last service nato, I shared about the vision. Unsay gusto i-achieve ani nga church? Unsa man? Naimong tapad, unsa man di ay? Mo produce ta og mga godly nga families that will transform nations. Sa pasabot nga ang DCIM is concerned ta sa family. Sa papa, sa mama, anak. Ngano man, kung mabago ang papa, mabago ang asawa. Kung mabago ang asawa, mabago po ang bana. Kung mabago ang parents, mabago ang anak. Kung mabago ang pamilya, mabago ato ang komunidad. Kung mabago atong komunidad, mabago atong nasod. That's why dili jud na pwede nga magsige kag rally diha sa kilid ug dalan para baguhon ang atong nasod. Dili sugdi sa imong silingan. Para makatabang ka sa atong nasod, dili magsige sagit-sagit diha sa dalan. Nakuha na to. So magsugod ta sa pamilya. Amen ba? So karon ang DCIM once nga masulod ka diri, mahimo jud kang disciple. So man ang disciple, follower sa Ginoo. Amen. And mo produce man ka godly family. Ang godly family, mao ni sila ang mo practice ug mo conform according to the principle and will of God for their life. So daghan na kay tag na reach out nga mga families nga nahimong godly. Magtingala ka, mag-away. Unya karon kay unsa may giingon sa Ginoo bahin sa inyong away, magpasaylo. So mga nahimo na silang godly, ni conform sila didto sa scripture, sa principle sa Ginoo. Mao na atong gusto. Dili mo conform sa kinabuhi namo nga pastor, dili sa principle sa Ginoo ta mo confirm. Amen. So karon no, expect ninyo nga mahimo jud mong godly kung bag-o pa ka diri ug mahimo jud kang disciple. Na ba diha? Then of course, gi-share na mo unsa man nato ni pag-process nga mahimo jud ni silang maayong disciple na atay mission. Mao ni ginatawag namo nga 4R. I-reach out. So first time nimo diri gi-reach out ka, ang sunod nimo nga i-go through is restoration. Na may restoration na weekend this coming September 29, 30 and October 1. Kung wala pa ka naka-join na go through that process. That is a powerful weekend, no? Grabe kayo kay mo halos tanan nga mga leaders nga naa diri is ni go through mi aning restoration weekend. And of course, natay training kabantay mo nga once a month lang ta mag-service kay ngano man ang Sunday na mo naga-train ta og mga leaders para dili sila kanang para effective sila nga mag-reach out sa inyo ha and mag-train sa inyo ha. Kuha ninyo? Kay lisod kaayo kung dili ni sila mo agig training, imbis nga ma-preserve mo, mga tumbling na noon mo. Kano man, na may mayingon na nga mga pastor or leader nga na, ikaw, kung di ka maginulsol sa mong sala, may impyerno ka. No, para sa akong papa, tunguna, niadto nga pastor sa balay. Tapos, ana ang pastor sa yaha. Unsa may pagkasabot nimo sa impyerno, ano dayon niya baguhan pa akong tatay mo appeal og kanang kanang dynamic group, no? By the way, ang group nga gamay is dynamic group ang tawag namo. And yan akong papa, wow kabalo. Ano siya, wa pa man kunigikan dito. Ngano ako may pangutanon. No siya tawag ako mama imong papa, papilusot po kayo. Ano siya. Unya, di po ko madlok mo impierno ana akong papa. Ngano man, naghamag tagiyag mall dito nga na sa impierno, mag-aircon ra gyapon na sila dito. Wala siya dito. Nga na ba, kung ikaw nga leader ka, tapos wa ka na train og tarong, alak, wala tumbling tanan imong masiran diya sa tubangan. And praise God, grabe yun kayong grasya sa Ginoo, no? Ta-restore yun ako ang papa. Nahihinay, hilot-hiluto na mo. Di, sige lang di, nahihinay di, ampo, sige mag-ampo siya. Handol sa nahin mo yun siyang disciple. Before siya namatay, anak siya, Lord, salamat kayo sa tanan. Pagkabuntag namatay na yan.
No? So amazing jud kayo ang Ginoo. Basta agi lang tag proseso, agi tag training, kay walay sundalo nga naging effective sa gira kung di ka mo go through sa training. Tama? No? So kapoy o gukod, mo tawag na tong mga gamay lang og training, mga kapgo, no? Kapoy daw gukod, dagandagan ra diha sa unahan, no? Pero katong mga PMig, ano jud sila mga barog nila, no? Kanang mo sulong jud sila ano man ni go through sila sa rigid nga training, mas effective sila sa gira. Amen? Kay kita diri, tirahon imong finances mo, gamay imong training, wa na. Tumbling po kag apel. Kwarta pa lang na, unsa na lang ka kung magmugot-mugot imong bana o asawa. Di wa ka naka-apel og training, di ka kapasaylo, di ka kabalo. Na. Niya karon kay persecute pa kasi mong silingan. Lahi-lahi na po na sila mga reliyon. Mga na po niya, ikaw po, no? Dagan kay kung niagian na, no? And of course, i-release nato na sila. Mao na mga nag-invite sa inyo ha, agi na nag-training, sila na pud karon ang naga-mentor. Tung una gina-mentor na mo sila na pud karon naga-mentor. Nakuha ninyo? So karon, ngano man pud nga ginahimo nato ni? Ano gahimo mo ga-reach out mo pastor? Ngano ga-train mo pastor? Ngano man pod nga i-restore ninyo ang mga lives sa tao. And ngano nga ipadala mo pod ninyo sila para sila na pod ang mo reach out o mo restore. Ngano man. Sige, sabton nato. Balik ka karon sa last nga tuman sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kanang mando ni Jesus Christ. Kay kabalo ba mo nga ang last nga word nga mugawa sa baba sa kamatsunon na nga tao o mohawa, importante kay na siya. Di ba nakabantay mo ka ng last will and testament? Kanang kamatsunon na gani ng tao, ang iyang isulti o mauni ang paso para ni diri sa anak nako ni siya. Isa ka hektarya para ana siya ilista jud na, no, dapat masilyuhan jud na dito sa abogado. And of course, si Jesus Christ before siya ni Hawa, mauni ang last niya gisugo sa tuwa sa mga disciple. Makita ninyo, Matthew 28:18. Sugod ta. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So, go, iyang gingon diya. Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Then, iyang gingon diya, verse 20, teach these new disciples to obey all the commands that I have given you. And be sure of this, I am with you always until the very end of age, or even to the end of the age. So pasabot nga, kung tumano ni mo ning iyang last nga command sa atuwa before siya ni Hawa, naa kay promise nga imuang ma-experience. Mo man iyang promise sa 20, na ako permanente magkuyog sa imuha. Which is, ako mismo, makatestify ko nga gakuyog permanente ang Ginoo sa ako. Ang ano man, gahimo man ko ani. Wala kay right mo claim ani kung wala ka gahimo aning last niya nga tugon sa imuha. That's why kung gitugunan ka, nga mao na akong gina-example permanente nga kung ikaw nihawa ka sa inyong balay, gibilin nimo ang imong iro diya sa imong silingan. Pagbalik nimo unsa imong pangitaon? Iro, ngano man, iro man imong gitugon sa imong silingan. Tama? Dili halin sa imo ang iro. Kuha na to. Sa ato pa, ang imo ang trabaho karon dapat mo support siya aning pag-make disciple nimo. Para sa kuha, na ako sa real estate, tanan ako nga makonect sa kuha, ginahimo jud na ako ni. For example, kanang tagiya sa Rose Big Shop. Oh. Na siya gipalit nga property sa mua sa among lola. And before me nag-close deal, gi-sure jud na ako nga ma-fulfill kining Great Commission. Na-reach out naman ako siya. So, kanto kabalo mo, to cut short, no? Tanan niya nga Rose Big Shop, kato nga tao, give open niya full Bible ang iyang Rose Big Shop. Nga naman, ako mismo, nga gilid sa Ginoo, nga himuon ning Great Commission, bless ang iyang mga kwan antod karon naga-text pa ang mga manager sa kuha. Nagapangutana sila, ingon nani, wala naman ko dito sa Pikas pero nakatanom ta dito. Amen? Dapat ingon na imong life nga magnegosyo ka, kailangan mabago ang iyang life.
Dili pwede nga magnegosyo ka, ikaw lang, buhi lang imo, wa ka gatuman ani. Kung naa ka sa imong trabaho, dapat mahimong disciple ang imuhang silingan. Ang imuhang katapad sa lamesa, ang imuhang pong silingan sa iyong balay, dapat ma-disciple po na siya. Amen? Kaya nga naman, unsay pangitaon di ay pagbalik nimo, magkita mo sa Ginoo. Disciple, kay disciple man ang gitugon sa imuha. Dapat maliwat sa Ginoo ang imong silingan. Ang imong pamilya maliwat sa Ginoo ilang batasan. Simplihan na lang nato nga word nga disciple. No? Matumanon sa Ginoo. Mahimong liwat sa Ginoo ang ilahang batasan. Maujud na dapat ang imuhang goal. Kanang imuhang kwarta mo support dapat aning gipahimo sa imuha sa Ginoo. Kay kung imo na nimo mabago atong nasod. Amen? Naba mo diha? No? So karon mao ning gikabisihan sa uban. Mark 16 verse 15 to 15. Sa man to? Gikatambol diha. Okay. Mao ni ang gikabisihan sa uban. Mark 16. Sao na to? He said to them, go into all the world. Basa. Preach the gospel to all creation. Whoever believes and baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Kabalo ba mo, mao na ginapukusan karon sa mga uban nga mga Kristiyano. Kaya magsigig evangelize. Wala may problema para maluwas ang tao. Tama na. Pero dili man niyang katibukan sa gisugo sa atua. Kaya uban, sige dawaton ninyo ang Ginoo na diya sa bus. Dawatan Ginoo. Uban pod timingan pod nga nay problema dito, gidawat jud ang Ginoo. Nay uban pod, dawatan Ginoo kana mangulikta na pod ni ba? Wala gumulikta na pod ni nga daghang mga isip ba nga no kanang Ginoo na gisulti dito. Sobre man gud dayon nang ihatag atong mga magwali. So, ang uban, ang focus nila is kining Mark 16, 15, 16. Dili ang Matthew 28, 18, 19 to 20. Mantayan ninyo ni nga wala tagi command sa Ginoo nga mo evangelize lang. Ibalik ang mga tao sa Ginoo. Kung dili, kumpletoon nato. Kay naa pa man dito, isa-isahon nato ni. So sige. Then iyang gingon diha, go and make disciples. So wala niya gingon diha nga go mag-evangelize la mo, dapat himuon daw nato sila nga disciple. Nakuha nato? So unsa man ang mga steps ani para ma-fulfill jud nato ang Great Commission? Number 1, i-acknowledge nato nga ang Ginoo nang hatag sa imong authority. Yang gingon diha, Jesus came and spoke to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Niya na siya diha. So kung gahimo ka aning Great Commission, kailangan mo ma-recognize nimo ang nagpadala sa imo o nahatag sa imong authority is ang Ginoo, si Jesucristo. Nakuha ninyo? Para di ka mahadlok. Kabalo ba mo sa mo no? Dadon ko sa Dapicol, no? 5 years ko sa Dapicol. Naa dito ang mga kriminal nga tag 300 kabuk ang napatay, tag 200 kabuk ang napatay, na dito'y rapist, na dito'y namutol og ulo sa iyang amo, naa sila dito tanan. Muingon ako ang mama sa ko nga, pagbantay ka, hadlok ba ng mga tao diha kay nabayay history anang nila Pugoy diha. Nakuha ninyo katong mga guwang-guwang na nga nakasabot ana ni Pugoy, sila'y nang hostage sa mga missionary diha sa Dapicol. Gipang rape tong mga misyonaryo, gipang patay, ngano man, kay nakabintaha sila dito. Pero ako, di ko mahadlok. Ngano man, bit-bit na ko ang authority sa Ginoo. Lord, ikaw may nagpadala sa ako di sa Picol, di ko mahadlok. Kabalo ba ka, pagsulod pa lang namo dito, nanay mo payong sa ako dito. Mo submit ang mga yawa, nga gagmay, ngano man, kay kita man nilang authority sa Ginoo nga naa sa imuha. Kung asa maulakpakan nato si Lord. Maski asa ka mo adto. Dadon ko nila sa kwan. Dadon ko sa medium na ay nasa akong likod. Naggunit og batuta. Kanang mga mayor-mayor nila dito, moy mo alalay sa imuha dito. So dili ko madlok. Ngano man, ang Ginoo man ang ako ang dala dito. Amen. Gihatagan ko authority. Nakuha ninyo? So ikaw po, di ka mahadlok po mo share sa imuhang boss. Di ka mahadlok mo share sa imong silingan, di ka mahadlok mo share bahin sa Ginoo diha sa imong ka-business, ngano man, dili man tamo kailanglan. Kailanglan man ninyo ang Ginoo. Amen? Muna ako kung i-introduce kog mayor. Ano si mayor, si gobernador, si judge, mana sila.
Wa ko'y labot unsay imong posisyon. Ang akong labot kailangan nimo ang Ginoo. Mora jud na ako. Kay kung tagdon ko nimo dili okay ra ngano man o dili man sa imo ang akong authority sa Ginoo man. Ako ninyo, mao na nga daghang kay mga politician mo connect sa kuha. Dili sa tuod kay na ako'y connection. Kun dili i-connect ka sa kuha kay i-assure ta ka nga mahimo bukang disciple. Amen. Nya ikaw lihok jud ka kay gingon man sa Bible go. Wa man niya gingon pagpundo. Oh. Paglihok ka. Amen? So, mapadato man na, mapapobre, wa ko'y pili. Mapadriver ba nagsikad, sharean jud na ako na sila sa gospel, sa good news. And of course, no, magkabintaha ko, himuon jud ta kang disciple sa Ginoo. Amen? Sayang gingon, Matthew 28:18, padayon ta. Unsa tong una? I-recognize nimo nga nakay authority gikan sa Ginoo. Amen? Kung naipapray sa imo, ayaw kadlok, ngano man ang Ginoo may muhil ana. Kung nayawa diha nga magkirig-kirig diha ayaw kadlok, ngano Jesus name. Ana ka. Hawa diha, layas ka diha, wa kay katungod ani. Ana ko masaba jud ko ana, no? Especially kanang magpang demon possessed na. Next, you go and make disciples. And iyang gingon diha Matthew 28:19. Sige daw. Bisaya daw. Bisaya diha, dam? Ne, basa ta. Busa adtoy ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Baptismohin ni sila ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsay mando sa tuwa? Adtuin ninyo ang katawhan. Dili niya gingon diha pagpundura mo. Kay daghan kayog mga tao, bulag na sa asawa, ang tao na lugmok na sa drugs, ang uban nga mga tao diha, grabe na ang sakit. Alangan sila mo adto sa imuha. Ikaw mo adto, mo may gingon. Kaya ninyo, mao bitaw ipangimbitahan mo. Alangan kamo po niadto ana nila. Sila jud, oy, invite ka na mo. Okay ra ba mag-live group ta? May mando. Adtuan ninyo ang mga katawan. Ha? Tanan nga katawan. Sa tanan nga dapit. Sa ato pa, mapapobre, mapasamal ba na, mapatagom ba na, maski asa rami dadon. No? Moabot jud mi diha. O, unsay ang gingon diha? Himuan ninyo sila. Sa ato pa, himuan man ang iyang gingon, naakay agianan nga proseso. Dili pwede gidawat na nimo ang Ginoo, pasagdan na ka. Ano man di ka mo tubo. Kailangan jud ka atimanon. Kailangan ka magpaatiman pod. Kay lisod man po kayo, sige text sa imuhang nang invite sa imuha, naurot na yung load. Nya ikaw, di ka mo reply. Kay mao may ginatuman ragod nato. Himuan ninyo sila nga mga tinun-an disciple. O niya, bautismoy ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So unsa man jud diay ning kuan kining ingon diha, himuan ninyo sila nga disciple. Ingon diha, unsa ang condition sa first nga disciple? Luke 14:26 yang diha, if you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, dili ka mahimong disciple kung dili maputol ang imong attachment diha sa imong mga ka-relationship, physical nga relationship. Ang point na ako diri, ani? Ang first nga condition sa disciple, higugmaon nimo ang Ginoo labaw sa imong pamilya. Kay gimon man gud diri hate. Pastor, i-hate na ko akong pamilya? Gingon ba honor your parents? Murag contradicting lagi na imong gi-share, pastor. Ang akong pasabot diri, kung in love ka sa Ginoo, mas malab nimo imong asawa ug anak. Love gihapon nimo imong ginikanan, imong asawa ug anak, pero mas damor ka ma in love dapat kay Lord. Nakuha ninyo? Para pagmata nimo sa buntag, unahin na jud ang Ginoo. Lord, i-check daw akong heart. No, Lord, unsa may plano nimo sa akong kinabuhi karon? Unya karon pagmata sa imong asawa nag-away mo. So ang kasing-kasing sa Ginoo is magpasaylo,
Mas mahigugma nimo imong asawa kung gisapot pagmata sa buntag. Tama mo diha? Pagmata sa imong anak nang itag sudan niya wa kay pakaon. Gisapot pud kapot kay way gi-process man pud kapot kay dili imong sweldo. Nya kung wala ka na in love kay Lord, dili pud ka makahatag og gugmag pasaylo sa imong anak. Ako na to. Kaya ang uban manggod nga tudlo ani. Igugma ang Ginoo, nya biyaan ang mga anak. Dili ra mo permanente sa simbahan. No? Committed ka diri sa worship team, biyain mong asawa o anak. Ha? Kuyawan, no? Pag uli nimo labahin ka kaldiro sa imong asawa, asa kagikan. Tukar-tukar ka dito sa simbahan, di man lang kaka-produce diri pagkaon sa balay. Kuha ninyo? Wala nato na ginatudlo diri. Diri ginatudlan nato nga mas ma-inlove ka kay Lord para na kay ikahatag sa imong asawa. Amen? Kaya lisod ba yan, maliso ba yan ni nga verse? Malahi ang pag-deliver sa mga members. Wa na, biyaan ang pamilya. Ingon ni pastor dito, biyaan ang pamilya. Dili oy. Ang point na nako, ang imuhang gugma sa imuhang pamilya is murag star. Pero ang gugma nimo sa Ginoo is like a sun. Kuha ninyo, nga mas hayag jud dapat kay mahimo man kag kahayag sa imuhang. You are the light. Light of the world. Hindi. Mao jud na ako ginabalik-balik diri siya di bungol ana nga kinanta diri kada service nato. Amen. So mao na ba nga inyong i-desire nga wala na jud kay lain, no? Ingon sa Salmo 73 verse 25, wala na lain pa sa langit nga akong kinanglan. Yan na si Paul, si David. Kundili ikaw lamang. Tungod kay ikaw aniya kanako, wala na ko'y lain pang gihandom sa kalibutan. Kana dapat imong heart ba nga grabe jud kanang makasatisfy jud sa imo is ang Ginoo jud. Ako na to. Kay kung imong ginahandom makasatisfy sa imong bana o asawa, ma-discourage ra ka. Kuha ninyo, kay ngano man magkamali man ang inyong asawa o bana. Pero ang Ginoo kay punuon man jud ka no na ay uban diri bago na nga ni diri nag-away mag-asawa. Pero Lord, tungod kay in love kay siya kay Lord, nakapasaylo. No? Wala ba ako ni tanawan ni ana ako sa kamera ha. Basig mo mulingi ko diri. Ako jud to gipasanginlan man. O beto, paras ba ito kay Bishop Perly Montes one time mo nag-preach siya. Diyan na pag ingon niya anak niya kay na timingan man dito sa naglingkod. Ako man dito, ana siya, wala na nagsimba. Niya si Bishop. Wala na nagsimba niya. Kumusta? Ana siya. Pastor, ako man dito kay pag anak nimo, ako man dito mo naigo. Ana siya ba? Sorry jud kaayo, ana siya si Bishop kay wala na ako tutuyo. Kay mo naman na pagwali na ako ana. Kailangan pumuwali kag ana. So, dili ta magkwal. Anak, mo ko ni anak na lang ko para safety ba? Kay murag na nag-away din dapita. Happy nag-away din dapita, no? Sige. Sige, kaduha. Sa itong unang nga kondisyon nga disciple ka, may love ka kay Lord than any other people sa kalibutan. Amen? Ikaduha, mas love nimo si Lord ang iyang will kaysa imong will. Ingon sa Bible, you cannot be my disciple, Luke 14:27, unless you carry your own cross and follow me. Dili daw ka may mong disciple, ang cross man God speaks about death. Diba namatay si Jesus Christ sa cross? Dapat, mamatay po daw ka sa imuang will, adlaw-adlaw. Will ni mo magsyabo, adlaw-adlaw, mamatay ka dapat anak. Will ni mo magsigirag negosyo, mamatay ka dapat anak. Ngano man, para sa kuha, tong napulo akong negosyo, ang akong will tong una, magkaroon ko 100 nga meat shop. 1997. Ay, 2007. Yes, 2007, 2009 man ko na board again. Nagsugod kog tulo ka meat shop, na ako sa mall, na ako sa Mintal, sa Katalunan Grande, na ako diha. Pero di naman to will ni Lord. Until 2009, na nag-appeal ko restoration weekend, gibag-o tanan sa Ginoo. Ang Lord, sige, ang imong will ang matuman. Kabalo mo,
Kung nag-ampo mo anak karong buntaga, Lord, ang imuang will ang matuman. Kung na may sipyat karong adlaw, sa naitabo dire. Pagbuot man nimo, Lord, dili ka masubo kung naay mga di maayo nga naman gaampo man ka og will niya, dili will nimo. Nakuha ninyo? Mao bitaw na ingon sa Bible nga amahan na mo nga naa sa langit. Di ba? Ingon ani magampo. Ang imuang gingharian moabot dinhi sa yuta. Og ang imuang pagbuot ang matuman dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Gitudlo na ni Kristo sa mga disciple unsaon pagampo ang imuang pagbuot. So kung gusto ka mahimong disciple, dili ka magbuot-buot. Mangutana jud ka sa Ginoo. Lord, siya na ba? Even pag decide na mo nga mo separate dito sa old nga church, sa man to, no? Na nag-worship na mo. Sige. Sige. So again, dili jud na nimo will ang tumanon nimo kung dili ang will sa Ginoo. Amen ba? Kabalo ba mo katong time nga 2007, pababa, grabe akong will. Gusto ko moadto ka Amerika. Kay mahal man among sweldo sa akong asawa didto, no, mga siguro mga 700,000 per month. Kay therapist man mi, license mi nga therapist sa akong asawa. But ang prayer, Lord, kung will nimo nga moadto mi sa Amerika, ang agency ang paadtuan diri sa Davao. Ni anhi man jud ang agency diri sa Davao. Ano mi ba? Will jud nimo siguro ni Lord baka ni anhi man jud. Sa apo biyo pa jud ni anhi. Gipapirma mi kontata kay will man niya ang akong gikuan di. Pirma mi kontata. Sunod Lord, anak ko siya. Basta dili ko moadto Davao ha ay kanang Manila ha. Kung will jud nimo Lord, diri tanan may tabo ang papeles. Mao ra ko gipangayo sa Ginoo. Then nangaynanglan sila og masteral namo. Atuon daw mi sa Manila kay nami pirmahan. Nya Lord, ang sabot nato kung will jud na nimo, diri mo anhi. Gipadala na po ng agency diri tao para papirmahan lang among masteral. O nya karon ang pinakalas kay kailangan man daw mi i-recognize sa eskwelahan kay graduate na mig masteral. Padtuon jud daw mi sa Manila. Nya ang sabot nato Lord is diri man jud. Wala ko niadto. Sila pa ni bayad tanan-tanan sa mga gastos sa eskwelahan. Pero ang sabot namo is kung will nimo ni, dire jud ni matuman. Wala na itabo. Kabalo ba mo pakuman ato after atong nga isa ka tuig after atong nga desisyon na gi-ordain mi as pastor. Dili jud ay will ni Lord nga moadto ko dito. Ingon na ba? Dili motubag jud ang Ginoo kung mangutana mo. Negosyo ko og kanang kuan kanang unsa tawag ni kanang saging. Kanang tissue culture. Lord, kung will nimo ni, tubag ako. Pagbasa na ako sa imong pulong karon. Gingnan mo ko sa Ginoo pagkabuntag. Do not yoke with unbeliever. How can be goodness be paired with wickedness? Pero ang partner na ako ato, manager po sa sagingan. Kabalo ba mo? Gi-stop na ako dayon maski nakapalit na kog mga gamit. Maraming mga gamit na palit sa laboratory, pero kabalo mo, dili to will ni Lord. Ano man, yung naman ko daan niya sa word. Man importante, basa mo Bible. Kabalo ba mo, after 3 months, di-cancel ang among supply sa sagingan. Pinaka-milyon unta atong nalugi na mo, kuha ko, nagbuot-buot rajud ko. Muna ka mo, pamilya mo sa Ginoo. Lord, ang imong will ang matuman karong buntaga. Kaya kung na-discourage ka karong adlaw, Lord, kabalo ko na kay purpose ani, ugma na pud Lord. Kuha ninyo? Dili ko, nag-away mo sa imong asawa, Lord, will ba nimo to? O, will to ni Lord para magpasaylo ka. Okay, kung dili ka di ka mangutana na, discourage na yun ka. Will ba nimo na akong bana, Lord? O, niya karon kay wa nimo gipangutana before ka nagminyo. Niya gihatag man jud na sa Ginoo sa imo ha. Wala na jud kay basulon nga magduduha pa ka nga. Sa Ginoo ba jud ni gikan kay yawa mo di kinig batas. May ana ba? Kana ang masulti sa uban. Pero kung napangayo ni mo kay Lord, mugawas man ang batasan na Lord, kabalo ko nga, naara jud kay proseso aning tawhana. Kay will man nimo akong gipangayo. Amen? Sige. Kuan lang na. No, daghan pa kay taon. Saon nimo pagdo sa will sa Ginoo. Natay mga topics, anak.
So, kwan lang niya, ako lang palabtikan. Then last is, unsay mga condition sa mga disciple? You love Jesus above all material things. Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Pasabot, ingon ani dapat. Gihatagan kag cellphone, gamiton nimo ni. Pero dili nimo ni pwede i-possess. Dili nimo ni pwede imong idol. Gihatagan ka og kwarta sa Ginoo, gamita. Pero dili nimo pwede himong Ginoo. Dili ka pwede mahimong disciple kung i-possess nimo tanan. Nahimo na nimong Ginoo ang imong sakyanan, na imong balay, imong kwarta, nahimo na nimong Ginoo, di ka mahimong disciple ana. Dito pa lang kanita sa katunga pa lang sa Great Commission, murag taas yun niya akong proseso. Gibang agian man namo na hantod karon, gina-process pa mi. Ano example, yatagan ko sa Ginoo og kwan. Katong nagdegosyo ko na ko Rolex. Ginatago-tago jud na ako to, nga Rolex. Karon kay naman may bisita ato nga pastor. Nagana siya sa iyang relo ba. Mura ganig paratuhon maning sil kanang relo aning pastor oy gana ko ba. Mura gani kalada sorry Lord, anak ko ba sorry Lord kay nakauna-una ko ato ba anak ko kay namo ko ato sa likod niya. Pag uli na bitaw na ako sa balay, nag-toothbrush ko, ihatag ang imong relo sa kanang pastor. Anak ko ba, wala murag dili jud to ikaw Lord ba. Anak ko ba mga sa basta hatag na gani na kay ang yawa talo man jud kay na. Unya Rolex ba jud to? Do kanang ginatago-tago na ko to ba? Simba lang magamit. Wala gipadamgo pa jud ko sa Ginoo pagkagabi kay murag tanggal-tanggalon man ako sa kong utok kana ganing dili ka gusto ihatag. Di nya na yung mga diamond. Yan ako tapos paghigda bitaw na ako tulog ko gabi. Ang damgo nako is mao jud tong relo o pastor ang ako ang giingon sa Ginoo. Unya ana uli na tog Manila ana po ko pod. Kaya abi na ako di uli na jud. Gitawagan ko sa akong pastor nga, "Nyor, ana siya sabay tabi." Ana siya, "Asa man ta pastor?" Ihatod na to si pastor ani dito sa airport. Abi na kung uli na siya pastor, ana po ko. Wag duda pa jud ko sa Ginoo. Kitalara jud na ako akong relo. Bitbit na ako. Kabalo ba mo? Diya sa pinakil kung asa jud exactly ako ang picture sa dream nako o iyang suot nga blue, maupod pag naog niya nga blue pud iyang suot. Kahilakon lagi ko anak. Pastor na ikipahatag sa imo ang Ginoo. Unsa man ni? Basta pastor ko alang na siya kana siya. Kaya na ba nga testingan jud ka sa Ginoo nga di ka ma-attach aning mga butang. Kay si Abraham attach kay siya kay Isaac. Gipa-offer siya sa Ginoo, ay atag na kay ikaw, no? First ni mong anak mo na si Haniel, i-offer mo sa Ginoo. Kung i-offer man ko na nimo kay Lord kanang mga kabtangan nimo, di ka mahadlok mawadan. Sakyanan na mo, sige pa, offer diha. Wala, balay na mo. Ang ultimo kwarto na namo, musay masudlan pa. Dito sa balay, open. Farm, tanan-tanan. Ngano man, ginapagamit na mo sa Ginoo, ngano man, anytime pwede na kuwaon sa Ginoo. Sa mong kinabuhi. Ingon ana dapat ang heart sa disciple. Dili ka ma-attach aning mga kabtangan. Una kung attach kay ka sa imong cellphone, tanawa na. Kadugay na. Testingan jud ka ana. Wala kang uban, mga hulog, mga buak. Kawa Ginoo na nimo imong cellphone ha. Tanggalon na sa Ginoo tanan nimo nga mga kainlaban. Amen. Mo ganing ni Job sa Job 1 ingon dia, the Lord gave, the Lord will take it away. Dapat ingon na imong heart. Ikaw man ang hatag sa kuani, kuatanan. Pero ikaw ra po yung balik. Amen. Tama mo diha? Dili nga no? Isa jud ka timailhan nga mao gani nga naa kay tithes. Ngano man para i-recognize nimo si Lord nga dili nimo Ihatag nimo ra kay Lord. Imo manigikan Lord. Hatag lang ko sa imo og tent nimo. Kay mo may gingon sa Bible. Pero gamugot gyapon ka
Nara na sa imo no? Tingala kay ngana po akong patasan tong una, no? Kanang ay isa na mo ka disciple nga pagsulod niya sa simbahan, gibutang diri ang 500, diri ang 100. Pagsulod na. Hatag ta sa Ginoo. Ano siya, sige mag-pray ta. Pag-ibot na niya kay ang 500 man di ay ang iyang nahulog. Pag-uli, ano siya? Pastor, ano siya sa kuwan? Pwede na ba na ako bawiun tong 500? Nga naman, susipyat akong pag-ibot ba? Ano siya? Awa lagi ni. Gihatag na nimo bawiun pa nimo saman. Gi panalangin na nagani ka murag gibawi pa nimong tunglo. Amen. So, dapat cheerful ka mo hatag kay palangga kay ta sa Ginoo ang mga cheerful mo hatag. Di ba na sa imuha. Amen. So napunta na teaching ana para mawala yung pagkadalo. Kaya ako tong una dalo jud kay ko jud. No, kanang kwenta-kwentahon pa na mo. Salad perti daghan kay nag-expenses na ako, no. Gamay na lang kay Lord, no na. Oh, nagibalik ko sa Ginoo ginagmay ra gyapon 3 ka tuig. So ikatulo, pag umani mo siya nga mahimong disciple sa Matthew 28, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dito pa lang gani sa disciple, condition pa lang si disciple. Kung kini nga tao, love niya si Lord more than sa iyang pamilya, o kini nga tao is i-forsake niya ang iyang will, ang will sa Ginoong iyang tumanon, o kini nga tao, gusto niya, ang iyang possession is dili niya ma-inlove, willing siya i-offer tanan kay Lord. Ayahan mo siya baptismuhan. Nakuha ninyo? Kay lisod kayo nga, gabaptize ka, dili pa siya willing mo commit sa Ginoo. Kay abi man ko nato ang baptismo is kanang wisik-wisikan kag tubig. Dili na mao kay si Jesus Christ 30 years at kwan siya 30 years old siya nga gibaptismuhan, tama? Kay 3 years man yang ministry. Then 8 days old siya ay siya gidedicate, tama? So mali atong pagsabot nga ang dedication na imong baptismo. Kay ngano man ang pagbaptism kailangan nga mura na siya minyo ba nga kung ikaw na in love kay kasi mong uyab, ang ceremony nimong himuon pakaslan. Ngano man, dili na nimo pwede uli imong asawa. Lifetime imong commitment. Nakuha ninyo? Ang baptism nga ginapasabot dire, lifetime nga commitment na nimo sa Ginoo. Nga dili na nimo balikan na imong karaang kinabuhi ug ilubong na nimo ang imong will. Nakuha ninyo? Ug ang will na sa Ginoo ang imong tumanon. Nakuha pa na to? So ang baptism, tanawon ninyo, lahi jud siya sa dedication. So kailangan jud ka og total nga commitment, di ba? Gingon diha sa Romans 6 verse 1. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Yan na siya diya. Since we have died to sin, we can continue to live in it. Or have you forgotten that when we were joined with Christ, Jesus in baptism, we joined Him in His death. So, clear kayo, no, nga, kita, gidawat na nato ang Ginoo. Ang notebook diha. Para makuha na ko yan. For example, kini si Jesucristo. Kaya niyo. Ngayon sa kakaroon diha siya. Kani mo? Gidawat nimo ang Ginoo. Si Jesucristo namatay sa cross, nabaptize siya, ug na-resurrect siya. Pagdawat nimo sa Ginoo, maupod ang imuhang ma-experience spiritually. Mamatay ka sa sala, mamatay na ka sa imong sinful nature, mamatay na ka sa imong will, and ma-resurrect ka. Unsa may pasabot ana? Mabakoy mo kinabuhi, ma-align na mo kinabuhi nimo diha sa Ginoo. Dili ka na magbaptismo ko pastor nga naman, bago man ko restoration weekend. Unya sila pa na nagbaptismo, nya ikaw pod. Wala pa sa Jitro, wala man ni siya nagpabaptismo. Dayon nga naman, wa pa man niya nasabtan. Pero katong time na sabtan niya na kailangan jud ay kumukumit,
mahimong ko sa Ginoo, ang isip sa Ginoo maparehas na pud sa kuha, and ang isip nimo maparehas na sa Ginoo, ang imong karang kinabuhi gibili na nimo sa imong dito sa baba, and pag hawas nimo na immerse na jud ka diha sa isip sa Ginoo. Ang heart sa Ginoo paras na mo. Amen. Naba mo diha. Anya, ako pasabton ta mo. Mangutana ka sa iro, og 2 times 2, di na jud katubag. Ngano man, kailangan siya musaka sa level sa tao ay siya makasabot. Kung gusto ka musaka, before ka makasabot sa Ginoo, kailangan ka musaka sa level sa Ginoo. Kanang iwan nimo imong desisyonan nimo ba nga mo commit ka sa iya ha? Pinaagi anang water baptism. Sabta ba ninyo? Kung gusto pa na ni namatay topic gyapon ana, no? So, mahimong disciple nga in love sa Ginoo more than people, nga ang imong will sa Ginoo ang matuman, dili ang imong will, na dili na mo possess sa mga kabtangan, then desisyon na siya. O sige, willing ko magbabaptize. Sayahan mo siya baptismohan. Dili na magpataka og baptism diri. Amen? Sabta ninyo baptism? Total commitment nimo sa Ginoo. Nga ibili na nimo ang imong karang kinabuhi. But ang will na ni Lord. Then, ang last, sayang gingon diha, teaching them. 4. You teach them to do everything that Jesus commanded. Sayang gingon diha, Matthew 28:20, number 4. Teach these new disciples to obey. Basahan niyo. Na? Matthew 28:20. Basahon na to. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Maghimo ko og kanang series bahin aning teach them to obey all that Jesus commanded. Ngano man mo ni nalimtan sa mga pastors nga uban. Magsigig evangelize pero wala gitudlo kining teach these new disciples to obey all. Unsa man? Gi-command ni Jesus Christ. Mura uban mga saag na ngano man wala mo focus sa command ni Jesus Christ. Amen? Naba mo diya? Unya, kung tudloan nimo ni sila, dili pag pwede nga mo teach ka nga ikaw wala nag-obey. Basahon na to sa Acts 1 verse 1. Basa. Basa. Acts 1 verse... Oh, sige. In my first book, I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Si Jesus Christ, before siya motudlo, gihimo sa niya. That's why, dili ko mo preach sa inyo hadiri forgiveness kung wala na ko gihimo. Dili po ko mo preach sa inyo hadiri og repentance kung wala na ko gihimo. Dili na ko i-preach diri ang giving kung dili po ko nag-give. Dili ko mo preach diri sa inyo og kanang worship nga dili po ko worship. Principle sa Ginoo, himo asa ayahan nimo i-preach. Mo may life ni Jesus Christ. O example, ako'y ganahan kay kuani diri sa Apostles 10 verse 1 to 8. In Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius. Oh. Si Cornelius, ako na lang ni putulon, gampo po ni siya, samahan. Pero wala niya gidawat si Kristo. Yang kaluwasan nato, diha man kang Kristo, tama. Tama mo diha. Karon, nga naman, nga wala niingon ang anghel sa iya, nga dawata si Kristo. Ang anghel ko ni istoryahan kay Cornelius. Nga naman nga wala man niingon ang anghel nga dawatay si Kristo ug magrepent ka nga naman ang anghel wala man nagrepent. Wala man pud nga gidawat si Kristo. Mao na nga dili niya pwede i-preach dire sa kay Cornelius nga kuan siya kanang magrepent. Napa ninyo? Naba mo diha? So same sa ato no? Mao na nga dili ka pwede mo moingon nga you love your wife. Higugma ay mong asawa niya ikaw kagay gugma sa imo wala nimo gi-preach wala nimo gihimo. O ganito gingon namo nga ang DCIM
naa kay integrity dapat. Imuha ang imuhang ginasulti. Amen? Then, sige, palayan ta. So, nasabtan na ninyo nga dili nimo ma-complete ang Great Commission if we neglect to obey and teach the least of the commands of the Lord. So, pasabot nga si Jesus Christ into quality of disciples. Dili siya sa event o program sa church. Nakuha ninyo? Mas ganahan si Lord nga makaproduce ta og quality nga disciples than program diri sa simbahan. Mao na nga nag-focus yung big training. Dili puro program. Nakuha na to? Kay makita ninyo 5,000 ang gipakaon ni Jesus Christ. 12 ra iyang gitutukan. Ngano man mas gusto si Lord og quality. Dili quantity. Unsa man po nimo daghan kay mo? Unya puro libakiro mo tanan mo saka sa langit. Oh. Unya ikaw magsige ka dito chismis dito sa taas. Unya init kay kag ulo dito mangaway kag anghel. Unya unsaon na lang na. So, we must not neglect. Kini, bantayan ninyo niya. Kay niagi na ko ani. We must not neglect that if our goal is to win them only and to make disciples, or the first half lang aning Great Commission, unsay next? Take note that teaching them to obey everything that Jesus taught will lead them to quality disciple. Kailangan jud nato tudluan sila sa gitudlo ni Jesus Christ. Tama? Kung sa may gitudlo ni Jesus Christ, niya na siya dito kung ikaw anak sa Ginoo. Imo aning pan nga imo aning bato nga pan. Oh. Kung sa gingon ni Jesus Christ. Kung sa gingon niya, man shall not live on bread alone, but on every word. Mao na nga una dapat nimo itudlo sa mga disciple nga bag-o na convert is word ni God. Dili nga kanang daghan na kay kag mga tuanan nga mga realm diha. Oh, saan man nimo? Wa pa gani kasabot sa pulong sa Ginoo nangambak na dito sa pikas kon. Nga na no. So basic. Amen. Dito mawala ani. Unsay sunod na pud gina kung ikaw anak sa Ginoo ambak ani. Saluon man ka sa anghel. Nang yawa no. Sa gingon diha. Kung worship ayaw itisting ang Ginoo. Niya na si Jesus Christ. Sa gingon na pod sa yawa, ihatag na ko tanan ng splendor. Ambak lang diha. Niya na siya. Sige, i-worship lang ko nimo. Tama? Niya nang yawa. Sa gingon ni Jesus Christ, worship only our God. So, ikaduhang itudlo nimo sa disciple, dapat kabalo mo worship sa Ginoo. Nakuha ninyo, dili ka mawala ba kung kani ang imuhang tumanon. Nakuha ba ninyo? Then, kung maglisod daw ka, Matthew 5:19, no? Hapit na ko maman. Matthew 5:19 yang gingon diha. If you ignore, masa ta? If you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom. Pasabot nga naa ay mga least kanang wala kay dungog sa Ginoo nga mga disciple. Yes, naluwas naman ka, pero naa ay mas kusog og dungog sa gingarian sa Ginoo ug naa ay list. Klaro kayang gingon kung dili nimo ni sila tudloan, gi-evangelize ra nimo ni sila, nya wala nimo sila gitudloan, gamay ra kag dungog sa gingarian sa Ginoo. Amen. Kinasample gani nako like for example sila Bungo. Mas dungog kay na sila kay Presidente Duterte, tama? Dool man. Kita gamay ra kay tagdungog dito sa ila. Mas dungganon katong mas dool. Kani ang gingon. Kung imuha daw i-ignore ang mga list nga gitudlo sa Ginoo, list pud ka sa kingdom sa Ginoo. Amen? Kinsa may great, di ba? Gingon dito sa Sekaraya ba to? Niya na si Sekaraya niya na siya nga gingnan siya sa Ginoo nga kini si John the Baptist will become the great. Nakuha niyo? Kasi siya, they great. So, ana ba nga? And kung tanawan ninyo,
Kung ikaw katudlo ka sa mga list nga command ni Lord, sana worship, word ni God, repentance for the kingdom of heaven is at hand, is teach nimo ang beatitudes na blessed are the poor. Maghimo ta nag-series para kamo tanan makaklaim pod mo aning kaning kuan kining sa tawag gani kanang you will be with I am with you always until the very end of age. Mao na last na promise niya. Number 5, unsay last na promise? You can claim now the promise nga you will be with me until the very end of age. Matthew 28:18 verse Matthew 28:20. Yang yun diya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you and be sure, yan siya diya, I am with you always, even to the end of age. Maski asa ka mo adto, kuyog ka sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? So, let's pray. Pwede ta manindog? Heavenly Father, we thank you and we praise you. Salamat Ginoo for reminding us about your great commission sa imong last nga sugo sa mga Ginoo. Nga kami, Lord, mugo and make disciples. Lord, right now, I pray, Lord, that you will connect to us the right people, Ginoo, nga himuon ni mga disciple, Ginoo. Mag-pray ka karon kay Lord. I believe nga naay mga ginapakita si Lord sa imo, especially kanang imuhang pamilya nga wala pa diya sa Ginoo, ang imuhang mga igsoon, ang imuhang workmate, schoolmates, and even mga ka-business nimo nga wala pa sa Ginoo, nga gubot kay kinabuhi. Right now, pray for them. The Bible says, the harvest is plentiful, but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest to send out workers. Kita ang mga workers igsuon. Ikaw karon ang mo pray sa imong mga igsuon nga wala pa kaduol sa Ginoo. I-pray na sila, Lord, hikapang kasing-kasing sa ako ang mga friends or igsuon nga wala pa diha sa imo. You pray for them. Lord, I pray nga maluwas po sila. Ayog sugot igsoon nga ikaw ray maluwas. Kay nadawat na nimo ang Ginoo. Pray for your relatives. Pray for your friends. Pray for your workmate. Nga Lord, I pray nga maluwas po sila and mahimo silang disciple, Ginoo. And if you are here, putol-putol imong commitment. Mga ikapasaylo sa Ginoo. Lord, wala jud na ako na go through kining mga tinun-an nimo. Na-ignore na ako, Lord, ang mga list sa imong command. Right now, God, ako i-recommit balik ang life, ang akong kinabuhi diya sa imo. Nga, Lord, gusto yun ko mahimong disciple. Mayog pasaylo sa Ginoo, Lord, na-take-light na nako ang proseso, sikog undang, or nabaka diri karon nga wala ra jud sa imo ang training. Just ask the Lord forgiveness. Lord, sorry kaayo, no? Na ako'y pagkukulang sa imo. Igamit man nimo ni nga church para ma-train ko, but Lord, I believe nga idala ko nimo diri, Lord, para maging effective ko, Lord, nga disciple nimo. And Lord, right now, mga sorry kay Lord if nakadiri nga na-ignore nimo ang mga list sa iyang command. Pwede nga nagana kay tagipaminawan and kaning mga basic nga command ni Jesus Christ, mga list nga command ni Jesus Christ wala na nato ginatuman. Just ask forgiveness. And Lord, hatagi kog hunger and thirst sa imong word. Kanang kauhaw, Lord, sa imong pulong. And Lord, right now, excited me, Lord, nga mo claim aning promise na you will always be with us until the very end of the earth. And Lord, right now, I pray na kining imong promise for us, Ginoo, as we teach, as we evangelize, amo adyo ning i-claim, Ginoo. Salamat, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.